Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin ito umpisahan, nais ko munang batiin ang lahat ng nanay sa buong mundo. Happy Mother's Day. At syempre sa ating mga kapuso na nandyan lagi ang ating Ma'am Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, kapatid Rimari, kapatid Irene, kapatid Arnel Plaza, Ma'am Nelia, at syempre sa lahat ng mga kapuso, lalong-lalo na si Sir Freddy. Shout out po. At syempre sa aking kasama dito sa bahay, sana inyo rin masuportahan. Isang vlogger din, Pinoy Firearms Instructor. At syempre nandyan po si Sir Erwin Panganiban, kapatid ROC, Out of the Box. At sa kanyang may bahay na walang iba, kapatid Agnita's Kitchen. At sa aking club, Kuwait Maharlika Eagles Club at Kuwait Maharlika Lady Eagles Club. At sa lahat ng mga kaagila dyan sa buong mundo, shout out po sa inyong lahat. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Bebeng. Kuya, isa rin po akong masugid sa iyong tagapakinig dito sa iyong palatuntunan. At nais ko pong mag-share ng aking kwento sa aming pamilya. Dalawa lang po kaming magkakapatid at ako po ang bunso. Pagkamulat ko sa mundo, Kuya Kalbo, wala po ang aking papa. Dahil sabi ng aking mama, sumama si papa sa ibang babae. Buntis na daw siya noon. At may napabuntisan din ang aking papa. At ang masama pa nito, hindi si mama ang kanyang pinili. Kung hindi, ang kanyang panibagong babaeng nakilala. Kaya sabi ng aking mama noon, grabe daw ang kanyang stress sa buhay nang pinagbubuntis ako. Mabuti na lamang hindi ako nalaglag. Grabe daw ang naranasan ng mama ko. Nasama ng loob dahil sa ginawa ng papa ko. Ang masama pa nito, kaming dalawa ng kuya ko ay hindi tinutulungan ang mama ko.
Mabuti na lamang, sabi ng mama ko, meron siyang konting tindahan na yon ang kinabubuhay namin hanggang ngayon, Kuya Kalbo. Napakabait ng mama ko, Kuya. Masipag. Wala akong masabi sa kanya. Sa totoo lang, nakapagtapos kami sa aming pag-aaral sa sariling kayod ng aking mama. At nang dahil sa kanya, Kuya Kalbo, marami rin akong natutunan sa mama ko. Naalala ko noon, gustong-gusto kong magbantay sa tindahan, lalo na kung wala kaming pasok. At pag summer, gustong-gusto kong magbantay sa tindahan. Tinuruan ako ng mama ko kaya dahil doon, wala rin akong gaanong mga kaibigan, Kuya. Dahil gusto kong tumulong din sa aking mama. Kaya napakaswerte namin ng kuya ko. Dahil si mama, napakagaling dumiskarte. Hindi lang tindahan ang kanyang ginawa, Kuya. Kung hindi, nagluluto din siya ng mga kakanin, pangdagdag, paninda sa aming tindahan. Kaya nag-aral din ako ng maayos. Dahil nakita ko kung gaano naghirap ang aming mama. Kaya dahil sa ginawa niya, gusto kong makabawi sa kanya. Sa totoo lang, Kuya, nag-elementary ako, nag-high school hanggang sa pagkulhiyo. Hindi ko nakita ang aking papa. Kaya nang unang makatapos si Kuya sa kanyang pag-aaral bilang isang engineer at nakapagtrabaho ito, tinulungan niya si Mama na makapag-aral din ako at makapagtapos. Kaya talagang nag-aral ako ng maayos. Walang dahilan para hindi ako mag-aral ng maayos, Kuya. Dahil pati ang kuya ko, tumulong na para hindi mahirapan ang aking mama sa pagpaaral sa akin. At sa totoo lang, Kuya, araw ng graduation,
Tuwang-tuwa ang mama ko. Hindi man ako honor, kuya. Pero tuwang-tuwa siya nang matapos ko ang aking kolehiyo. Nakita ko ang kasiyahan ng aking mama. Maging ako man ay napaiyak. Habang naglalakad kami sa stage ng mama ko. Kaya pagkatapos ng aming graduation, nag-apply din agad ako ng trabaho, kuya. Hanggat sa nakatrabaho ako. At dahil doon, kinausap namin ni Kuya ang aming mama na kung maaari, kami na ang bahala sa kanya. Gusto na namin sana siyang huwag na magluto ng mga kakanin. Okay na magbantay na lang siya sa tindahan. Dahil nakita namin ang kanyang pagod, kuya. Kaya dahil may mga trabaho naman kami ng kuya ko. At ayaw naman din niya na matigil ang aming munting tindahan. Dahil sabi niya, nasanay ang kanyang katawan na magtrabaho araw-araw. Kaya ayaw niyang matigil ito. Pero kinausap namin na huwag na lang siyang magluluto ng mga kakanin para hindi na siya mapagod at mahirapan. Pero gustuhin man ng aking mama, kuya. Marami kasing nag-o-order. Kaya minsan, hindi maiwasang hindi siya magluto pag may order. At nagtulong-tulungan kaming lahat. Hanggat sa nag-asawa ng aking kuya. At kami na lang ni mama sa bahay. Sa totoo lang, kuya, hindi ako nag-boyfriend. Dahil gusto kong makapagtapos sa pag-aaral nang makatulong sa aking mama at makabawi man lang sa kanyang ginawang kabutihan sa aming ng kuya ko. Kaya kahit wala kaming papa, dahil sa kasipagan ng aming mama, nakapagtapos kami lahat ng kuya ko. Kaya ngayon, masaya kaming lahat. Masaya ang mama ko. At minsan, niyayaya ko siyang mamasyal kami. Lalo na kung bago akong sweldo, kuya. Pinapasyal ko ang aking nanay para man lang malibang siya
Minsan nga biniro siya ng kuya ko na kung gusto niyang mag-asawa, okay kami. Pero ang sagot ng mama ko, masaya naman daw siya kahit mag-isa lang siya sa buhay. At nandyan naman kami. Kaya ayaw na raw niya. Baka daw maloko pa siya ulit. Kaya ngayon, Kuya Kalbo, masaya kami na nagsasama. Dalawa lang kami ng mama ko. Dahil ang kuya ko ay may pamilya na rin. Minsan, pag linggo, nasa amin sila. Para makabanding ang aking mama ng kanyang mga anak. Kaya nakita ko rin ang mama ko pag nandun ang aking kuya kasama ang kanyang pamilya. Masaya ang aking mama. Masaya na nakipaglaro sa kanyang mga apo. Kaya laking pasalamat ko sa aking mama ko yan. Hindi siya nawala ng pag-asa. Kahit mag-isa lang siya, na binuhay kami, dalawa ng kuya ko. Sa totoo lang, kuya, next year ay ikakasal na rin ako. At dahil dyan, masaya naman din ako sa magiging mapangasawa ko. 3 taon na rin kami na magkarelasyon. At napakabait niya. At minsan kinakausap siya ng mama ko na sana huwag daw akong paglaruan dahil ayaw niya na makatulad sa kanya. At ipinangako naman sa kanya ng mapapangasawa ko, kuya. Nakita naman din ni mama na babait ang aking mapapangasawa. Kuya, maraming salamat sa iyong palatuntunan. At sana nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Kwento na magpapasalamat ako sa aking mama sa kanyang kabutihan na ginawa niya sa aming magkapatid. At gagayahin ko ang aking mama. Muli, maraming salamat, Kuya Kalbo. Hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang. Bebeng.
Ma'am Bebeng, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento. At pasensya na ngayon ko lang binasa ang iyong sulat. 2 buwan na ang nakakaraan. Pero sinave ko po itong iyong kwento ng buhay. Dahil sabi ko, ang kwento mo ay ito ay pwede doon sa Mother's Day. At ito na nga. Mother's Day kahapon. Kaya itong pagkakataon na binasa ko ang iyong sulat. Ma'am Bebeng, maraming salamat. Kami magpapasalamat sa iyong mama sa kanyang kabutihan at pinalaki kayo ng maayos at pinag-aral sa sarili niyang sikap. Maraming ang mga nanay na may responsibilidad. Inaako nila ang kanilang responsibilidad para kayo'y mabuhay. Mahirap maging single mom, lalo na kung walang katuwang. Pero sa ginawa ng iyong nanay, napakasipag niya. Kaya nais po naming sabihin sa kanya na congratulations dahil napagtapos kayo sa kanyang sariling diskarte at kasipagan. Kahit hindi kayo natulungan ng inyong papa. Pero dahil sa kabaitan at kasipagan ng iyong mama, nakapagtapos kayo. Kaya congratulations at happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Ingat po kayo at maraming salamat po. Mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Ma'am Bebeng? Mag-comment. At syempre, i-share na yan para maraming makakarinig at marami pang magpadala ng sulat dito sa ating palatuntunan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo akong isubscribe dito sa aking YouTube channel, June Sahay Bert, at sa aking FB page na June Sahay Calvo. Sa mga gustong magpadala ng inyong sulat at kwento ng buhay, kwento ng pamilya, kwento ng kaibigan, kwento ng pag-ibig, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger, June Sahay Calvo. At para mabasa dito sa ating palatuntunan na aking pinamagatang, ating balikan ang nakaraan. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito nga po pala si June Sahay Bert sa YouTube channel at June Sahay Calvo sa FB page. Ang nagsasabing, God bless us all.